Breaking news sa mga ceasefire na umiiral sa pagitan ng Israel at ng Hamas, Israel at ng Hezbollah, at meron ng palitan ng mga bihag ang Hamas at Israel. Pero sa pagkakataong ito, tila wala na talagang katapusan ang kaguluhang ito sapagkat ayon sa ulat, di umano ang Iran ay nakikipag-coordinate ngayon sa Hamas at Hezbollah at ang pakay ay i-rebuild, muling palakasin ang kanilang tinatawag na axis of resistance. Kaya hindi na nagdalawang isip ang Israel at agad itong may ginawang aksyon. Anong aksyon ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay November 21, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Dako muna tayo sa balitang West Asia. Ito ay sa pagitan ng Israel, Iran, Hamas at ng Hezbollah. Marahil ay isa ka sa mga nakasubaybay o sumusubaybay sa sigalot na nangyari sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupo sa Gaza na tinatawag na Hamas at militanteng grupo sa Lebanon na tinatawag na Hezbollah. Ito ay kapwa mga sinusuportahan ng bansang Iran. Pinahina na ng husto ng IDF ang puwersa ng Hamas. Maging ang puwersa ng Hezbollah ay hindi na ngayon gaanong namamayagpag sa loob ng Lebanon. Maging ang puwersa ng Houthis ng Yemen ay pinadapa ito ng IDF dahil sa mga malalaking airstrike at ground operation ng IDF sa loob ng mga bansang ito. 2 taon na ang nakakalipas mula nang magdigmaan ang Israel at Hamas sa Gaza. Maraming mga buhay ang nawala, maraming mga infrastructures ang wasak na wasak. Maging ang Gaza ay hindi na mahitsura. Tila ghost town na ito dahil sa matinding pagkawasak. Hindi rin maikakaila na meron ding mga sundalo ng Israel ang nasawi sa digmaang ito, mga sibilyan man. At hindi rin maikakaila na napakarami sa puwersa ng Hamas ang pinadapa at winasak ng Israel. Infrastructures man ito, mga armas at higit sa lahat ang kanilang mga sundalo. Pero ang pinakamaraming nasawi talaga ay mga sibilyan sa Gaza. Dahil ayon sa Israel ay ginagawa silang human shield ng Hamas. Pero teka lang mga kaibigan, dahil sa ceasefire na ngayon ay umiiral sa pagitan ng Israel at ng Hamas, naulat na ang Iran ay muling kino-coordinate ang Hamas at Hezbollah at ang kanilang pakay ay muling palakasin ang kanilang puwersa. At upang patutuhanan ang ating sinasabi, narito ang ating pruweba. Ibinalita ito ng The Jerusalem Post. Ayon mismo sa Israeli defense officials, ito ay dahil na rin sa resulta ng kanilang intelligence capability na ang Iran nga ay kinokontak ngayon ang Hamas at Hezbollah upang muling magpalakas. At ang pakay talaga ng mga militanteng grupong ito ay upang wasakin ang Israel. Walang choice ang Iran ayon sa mga eksperto. Kinakailangan talaga nitong magpalakas. Lalong-lalo na sinabi ng Israel sa pamamagitan ng Prime Minister nito na si Benjamin Netanyahu na kinakailangan nilang lusubin ang Iran bago pa man makababa sa pwesto o matapos ang termino ni President Donald Trump na siya namang bold talaga na hindi niya papayagan ang Iran na makapagsagawa ng kanilang mga nuclear weapon. Kumbaga, ang Israel ay nasa momentum ngayon. At ito ay dahil na rin sa tulong ng puwersa ng United States of America. Matatandaan na noong nakaraang taon, nagsagawa rin ng isang napakalaking airstrike ang puwersa ng Amerika sa loob mismo ng Iran upang wasakin
ang nuclear facilities ng nasabing bansa. At ngayon, maging ang Israel, ayaw na ayaw nila na ang Iran ay magkaroon ng nuclear weapon. Hindi lang ang Israel, kundi maging ang Arab world. Dahil ang kanilang reason, ngayon nga na wala pang nuclear weapon ang Iran, ay hinahangad na nito na mawasak ang Israel at ginagamit nito ang tinatawag na axis of resistance. Ito nga yung Hamas, Hezbollah at ang Houthis. Paano pa kaya kung meron ng nuclear weapon itong Iran? Kaya todo effort ang Israel ngayon at United States of America na kahit sa anong paraan ay wawasakin ito ang nuclear facilities ng Iran. Kaya no choice ang Iran. Kinakailangan nitong magpalakas at upang mangyari yan, muli nitong kinokontak ang kanyang mga resistance. Ito nga mga kaibigan, yung Hamas, Hezbollah at Houthis. Dahil sa nakaraang giyera sa pagitan ng Israel at ng Iran, alam ng buong mundo na kaibigan ng Iran ang Russia. Kaibigan din ng Iran ang China. Pero sa giyera sa pagitan ng Israel at ng Iran, hindi nagpapakita ng suporta ang nasabing mga bansang kaibigan ng Iran. Hanggang banta lamang ito, hanggang kundina lamang ito. Kaya masasabi natin na talagang no choice ang Iran. Kinakailangan nilang magpalakas gamit ang kanilang sariling lahi. At kahapon lamang mga kaibigan, Huwebes, dahil sa resulta ng effort ng Iran sa pag-coordinate sa Hamas at Hezbollah, ang Hamas ngayon ay nakikipag-coordinate na sa Hezbollah ng Lebanon. Marami ang mga nagsasabi na malaki ang possibility na kakagat ang Hezbollah at Hamas sa effort ngayon ng Iran. Dahil kung ating titingnan ng mabuti, pinadapa ng husto ng IDF ang dalawang militanteng grupong ito. In short, nais nilang makapaghiganti at hindi nila kakayanin kung sila lamang. Kinakailangan nila ng tulong ng kanilang suporter. Ito nga yung Iran. Lalong-lalo na ang Israel ay hindi pa tumitigil sa kanilang pag-atake. Nagsasagawa ng mga series of strike ang Israel sa loob ng Lebanon. Ito ay dahil sa di umano paglabag ng Hezbollah sa kanilang agreement. Meron ding mga pagkakataon na ang IDF ay umaatake sa loob ng Gaza at ang kanilang reason ay ganun din, paglabag sa kanilang agreement. Nako mga kaibigan, tila wala ng katapusan ang giyera sa pagitan ng Israel, Hezbollah at Hamas o sa mga lugar na ito. Ano kaya ang magiging susunod na kapalaran ng Israel? Ano kaya ang magiging susunod na kapalaran ng Gaza at ng Lebanon sa mga pangyayaring ito? Mga kaibigan, antabayanan lamang at manatiling nakatutok sa channel na ito dahil ang kasagutan sa mga katanungang iyan ay isa sa ating mga tututukan. Kaya kung nais mong maging updated at gusto mo ang ganitong mga content at baka naman bago ka lang sa channel na ito, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor, pasubscribe naman. So mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!